na ilabas na at ilalabas na ni Inday ang video at yun ay makakapagbagsak sa lahat. Kabadong-kabado na ang mga bangag sa mga posibleng mangyari. Talagang kakabahan. Ito na guys, inabangan natin dahil malapit na daw ilalabas nga ni BP Sara ang video kung saan nga ay ikakabagsak ni PBBM at ang kanyang mga ganados dito. At ayon pa nga dito kay Maharlika ay kabadong-kabado na sila Marcos dahil alam na alam nila kung anong video ang merong hawak si BP Sara. Alam naman natin na sa Kongreso nga at doon sa Senado ay ginigisa lagi nila si BP Sara tungkol nga dito sa budget na to. Ayon mga kay Marcolita, 'di ba? Bakit hindi lang ang kay Vice President nila inuungkat? Bakit hindi nila kalkalin din ang mga congressman, mayor, LGO at syempre ang confidential fund ng presidente. Kasi nga naman ay itong si BP Sara lang ang kanilang nakikita dahil yun ang plano nilang i-impeach nila si BP Sara sa pagiging vice presidente, pero hindi nila alam na hindi nila mapapabagsak si Vice President Sara Duterte. Kaya narito guys, panoorin natin ang video. Okay? Ayon sa ating mga mababait na puting ahas sa AFP at PNP, na kabadong-kabado na ang mga bangag sa mga posibleng mangyari. Talagang kakabahan. Okay? Dahil sa nakikita nyo ngayon, di ba si Inday Sara ay talagang maraming mga diplomats, okay, mga leaders from all over the world na nakipag-meet up sa kanila. Dahil napag-alaman ko na sukang-suka na. Ito, ngayon ko lang sasabihin to. Teka, puporma muna ako dito. Alright? Ububuhot ako dito. Alam nyo, mayroong, hindi natin babagitin ng pangalan, isang kilalang kilala ninyo, okay, na sinasabi ni Bangag noon na sila ay pinadukot, di ba, noong 1986 sa Chuchuchu. Napag-alaman ko, ayon sa aking puting ahas, na itong mga grupong ito ay naghahanda na sa pag-change ng gobyerno. Dahil nakikita nila na si Bangag Jr. ay matutuluyan by whatever means. Kaya ngayon pa lang ay gumagawa na ng paraan ang mga grupong ito dito sa ibang bansa. Okay? Naghahanda na sila sa transition. Can you believe that? 2 years, bakit sila naghahanda sa transition? Very reliable. Kaya sabi ko nga, nag-usap kami, really? Sabi ko, so ibig sabihin, nakikita nila na ito ay talagang pabagsak na si Bangag. Kaya nga mga kababayan, ganun na lang ang pagigipit nila. No wonder. No wonder kung bakit nagbigay ng statement ang KOJC na in the meantime ay kumbaga dinidetach nila yung kanilang sarili dito sa maisog sa rally. Okay? Hindi nyo ba naiisip or sinabi ko naman sa inyo yon na posibleng ginagano nila si Pastor Kibuloy. Ginugurgur nila ng dahan-dahan. Kaya possible na ganun ang eksena dito. At napag-alaman natin sa ating mga kaibigan na mga men and women in uniform. Kayo naman, mga sir, but I still respect you. I don't know when is your timeline, but alam na alam ninyo, kayo na rin mismo nagsabi na ang gobyernong ito ay sobrang bangag na. When I say bangag na bangag, and we say bangag na bangag, magsimula sa pondo, panggigipit, pagbibigay ng walang habas ng ayuda, na walang proyekto para mag-vote buying sa mga tao, 'di ba? Nakikita ninyo ang ginagawa nila. Pero kailan kayo aaksyon? Okay? Kaya nga noong September 21, hindi na i-cover yan ng SMNI. But sabi ko nga, I totally understand that. Kailangan nating intindihin. Okay? Kailangan nating intindihin na baka tinutusok-tusok si pastor o baka lasunin nila o baka anuhin nila. So maintindihan natin yan. But this is just temporary. Dahil ngayon pa lang,
Okay, ganito na lang. Do you think yung video ni Inday ay naibigay niya na dito sa certain, groups na ito, na akala ni Bangag ay kakampi niya? 'Di ba? Akala, 'di ba, ang sabi ni Lisa Tanas, "Ay, malakas kami sa Amerika." Yan ang panangga niya, eh. Da, 'di ba? "Malakas kami sa Amerika, kakampi natin ang Amerika." Really? Hindi niyo kami kakampi lahat, baka iilan lang. Pero posible ba na bago ilabas ni Inday Sara yung video na sinasabi niya, hindi kaya ang mga video na iba ay nakarating na dito sa mga friends din ni Inday Sara? Okay, yan ang kaabang-abang. Pero, nakarating sa ayon sa ating mga juting jahas, irarampa na ang video, 'di ba? Kaya ito si Inday Sara ay talagang nakita mo patatu-tatu na lang ang lola mo. 'Di ba? Patatu-tatu na lang ang lola mo, 'di ba? Pag doon nung pumunta sa Cordillera, but again, yung patatu-tatu na yan ni Inday, it's a way of showing support sa mga ancestral natin, mga ancestors natin katulad ng grupo nila Apo Wang-od, 'di ba? So, yun yung nakikita natin. Ngayon mga kababayan, ang natin dito, ang what do you call it? Ang ating labanan natin dito, wag kayong pakasisiguro Bangag, 'di ba? Kaya naman gusto niyo ako ipagurgor, 'di ba? Nagpadala kayo ng dagdag na naman paggugurgor. Oh, napag-alaman namin, okay, napag-alaman ko mga palangga na nagdadagdag ng panggugurgor na naman sa akin. Sabi ko nga, over my gorgeous, sexy alindog. Hindi ako pagugurgur sa inyo ng ganon-ganon na lang. Kung pwedeng gurgur ko ang 4, 5 sa inyo sa pamamagitan ng aking alindog, gugurgurin ko kayo. So you know what, mga kababayan, dahil nga ito papalapit na ang itong election na ito, gusto nilang hawakan sa liig ang taong bayan sa pamamagitan ng ayudang-ayuda na yan. Kaya nga kahit na ayaw ko man, sabi ko nga sa inyo, nag-usap kami ni Atty. Glenchong, ayaw ko mag-focus sana sa election season. Pero wala tayong magawa kasi October 1 to October 8 is the filing of candidacy. Kung hindi tayo gagalaw ng mga tao na mayroong magandang vision sa ating bayan, sabi ko nga, matatalo ang Pilipino. Bakit kamo? Kasi kung hindi tayo magmamanok, okay, kung hindi tayo magpo-promote o mag-encourage sa inyo na sumuporta sa mga taong matino, forget about ang Marcos, Romualdez, lahat ng mga lumang nandiyan na sila, mga artistang walang kakwenta-kwenta. We need someone like Attorney Vic Rodriguez na napakatapang na inilagay sa libro ang lahat ng kababuyan, lahat ng anomalya, lahat ng paglabag sa batas o yung karamihan ng paglabag sa batas ng kanyang dating naming dating sinuportahan na Bangag. Kailangan natin ng mayroong integrity na ibig sabihin hindi kayang ibenta ang kanilang kaluluwa, ang kanilang prinsipyo dahil lamang sa personal na interest. May kaibigan ako from Davao. Actually, tinext niya ako. Okay, babasahin ko lang yung text ni Palangga. Tinext ako ni Palangga, ito, sabi niya, sabi sa akin, Palangga, Maharlika, may kumausap daw. Ito pala, Palangga, may kumausap daw, actually forwarded ito Sabi, may kumausap daw kay Maharlika at kay Glenchong, pati na rin kay J.E. Morales na bumaliktad. Sabi daw sa mga Bangag, para time to connect na daw with the government kasi puro siraan lang daw. You know what? Mga kababayan, I will speak for myself. Okay? At sabi ko na kay Atty. Glenchong, dahil nag-usap kami, hindi babaliktad ang isang Maharlika sa kahit anong manghalaga para lunukin ko ang suka ko at para suportahan ang buwaka ng inang Bangag
adiktos, kidnapper, smuggler, nagpapahirap sa kaban ng bayan, kumobra sa 5,500 flood control, kumobra sa agricultural smuggling, kumobra sa loto, kumobra sa lahat ng confidential fund, lahat kinobra. Hindi po mangyayari yan. Ito nga ang sabi ko sa inyo. Once na si Maharlika, one day makita ninyo na nagsabi, "Ay, I love you, bangag." Di ba? Ibig sabihin, something wrong with me or nabayaran ako. But that's not gonna happen. Sabi ko, kahit sa huling patak ng dugo ko, hindi ako kailanman lulunok ng suka ko sa pagsasabi ng katotohanan na ang Marcos Araneta Romualdez ay salot sa lipunan. Bakit? Mismo si Lisa ay nagpakidnap ng 2 bata. Si Bangag Jr. ay adictos benedictos at kasabwat sa pagkikidnap, kasabwat sa smuggler, kasabwat sa illegal na pulburon. Bakit ako aayon sa taong yon? It's either well, hindi darating yon. It's either magpa-sexy na lang ako. 'Di ba? Pakita ko na alindog ko kaysa naman lumunok ako ng suka ko. Kaya sabi ko dito, ano ba sagot ko dito kay Palangga? Sabi ko sa kay Palangga, yeah, the same thing. Sabi ko, over my dead, sexy, gorgeous body, hindi mangyayari yan. So ito galing from Davao. Kasi ay parang lumalabas. Ngayon, lumalabas sa mga group chat or whatever. Mga kababayan, ulitin ko, hindi ko kayang lumunok ng mga bangag. 'Di ba hindi mangyayari 'yon. Yan ang pangako ko sa inyo na my God, na sabi niyo nga 'di ba, naging instrumento ko sa pambubudol ng mga maros, bubudulin ko muli kayo. Sino pa magta-trust sa akin? Once na ginawa ng isang Maharlika 'yon o kung sino man, hindi na kayo magtitiwala sa akin. Mawawalan na ako ng integridad. And I have that sense of responsibility sa inyo na nanonood, na tumatangis, na lumuluha, at gigil na gigil dahil sa ginagawang pangbababoy sa inyo ng bangag na gobyernong ito. So hindi totoo yan, yung mga pakalat ni Satanas na may tumitira kay Attorney Vic Rodriguez. Bakit nila ginagawa yan? Kasi alam nila very strong-willed person itong si Attorney Vic na may paninindigan na pwede naman siya mag-kiss ass kay Bangag Jr. Pero pinili ni Attorney Vic na magsalita at sabihin ang lahat ng alam niya na kababuyan ng bangag na gobyernong ito. Meron kaming accountability, kahit hindi ako politiko, bilang isang inyong palangga or isang palanggingging, ay meron akong accountability sa inyo na manindigan, hindi para lumunok ng suka o magdesisyon para sa personal na interes. Dahil ulit-ulitin ko sa inyo mga kababayan, kung personal lang na interes ang pag-uusapan, wala na pong tumira kay Bangag. Hindi na ako nagsalita. Bakit? Bakit ako nagsalita? Dahil yung ano ko sa inyo, yung empathy o pakiramdam ko sa nararamdaman ninyo na binabaha kayo sa kabila ng meron namang pondo. Which is sinabi nga ni Bangag na nag 5,500 flood control pero ninakaw ng mga putang ina nila. Yung nararamdaman ninyo, yung pangangailangan ninyo, yung kahirapan na dinadanas ninyo, ramdam ko yun. Bakit? Dahil nandyan ako galing sa pakiramdam na yan, sa pagdurusa na yan. Bakit ako babaliktad? Kaya kung may mababasa kayo, mga fake account na ginagamit ang aking logo, never. Eto ngayon, yung mga nakadulsan, hindi po ako papanig sa mga bangag sa kahit anuma pang halaga. Bilyon, trilyon, national budget, never ever. Ngayong moment na to, i-record nyo ako. Okay? Hindi ko ibibenta ang aking prinsipyo. But I will support people like Attorney Glenn, Attorney Vic, Attorney Harry Roque, and other people, like, I don't know kung si Baste tatakbo, at yung mga taong gustong maglingkod. Because we need someone to what? A good communicator. Hindi lang yon.
may puso, may empathy. Hindi katulad nila Bangag. Walang empathy yan. 'Di ba? Good communicator. Tingnan mo si Tambalos, 'di ba? Nabigay ng ayuda, yeah, 'di ba? Parang, may saltik ang jutang Gina. Meron bang ganyang tao na nagsasalta ka sa public? Yeah. Ano ka, pitla? No offense sa mga pitla. So nakikita ninyo, we need someone that can communicate well at can deliver good result or proyekto para sa taong bayan. That's why we need someone like Maharlika, kaso lang hindi ako tatakbo. 'Di ba? Or Attorney Vic, Attorney Glenn at iba pang mga palangga. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga hinayupak na ito, itong mga bangag na ito, wala silang inatupag kundi ang mamolitika. Wala silang inatupag kundi ilatag yung kanilang mga slate, nila, di ba? Si Bangag Jr., walang, yun nga, unang-una, paano siya magiging good communicator sa Pilipino? Ang isang good communicator, mga kababayan, good in a way na how you deliver yung mga layunin mo sa bayan. Ano yung layunin? Diba? Ngumingiwi. Then, ang mga taong bayan naman, nagrarally, nagsisigaw sa kalye. Tama na, ang Bangag, ganito, ganyan, ganon, adiktos ka, magpa-drug test ka, putang ina ka, ganyan. Nakikinig ba si Bangag? Sa halip, sinususpende ang mga governor, ang mga mayors, you know that already. Hinaharangan ang mga nag-express ng freedom of speech. Ayaw niya ng good communication at all between the people at sila. Kasi ang mga adiktos benedictos, wala sa tamang katinuan yan. Kumbaga, sa bolts and nuts, kinakalawang na. Kahit pahiran mo pa ng penetrating oil yung bolts and nuts, kakalawang pa rin yan. Babalik at babalik. Unless palitan mo ng panibagong bolts and nuts, palitan mo ng bagong-bago, it will take time bago kalawangin. Pero bulok na. So kahit ano pa ang gawin mong polish dyan, kahit na ano pang speech writing ang mga ibibigay sa kanya, anong mga kalitsahan, hindi yan mag-i-improve. Dahil nilamon na siya ng pagiging addictus benedictus at walang vision yan. Walang magandang vision dahil wala ngang empathy. Wala ngang magandang na pakikipag-usap sa tao. So anong vision? Ang vision nila kung paano hubasin, paano kunin ang pera ng bayan, paano kayo lokohin, paano magbayad ng mga trolls, paano gamitin ang AFP, PNP para kontrolin ang ating gamitin yung mga cyber eklabush nila para i-report ang ating mga page. Napansin nyo, if about Duterte, Sara o yung mga kritiko nila, di ba, binabagsak nila yung engagement. They try their best para makipagsabuatan, ginagamit ng mga tiwali dyan sa cyber department, eklabush ng NBI, AFP to take down our pages, to slow down our engagement. Kasi yan ang utos sa kanila, di ba? Alam ko yan, yung mga mga AFP dyan, AFP, okay? Yan, mga tiwali kayo. Alam namin yan. Alam namin ni Cathy Binag ang mga kadyutahan ninyo at ng buong mundo. So ang vision ninyo, kung paano kami patahimikin, yung inyong direksyon, paano busala ng aming mga bibig. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit paanong gawin ninyong pananakot sa akin, sirain nyo, hindi nyo masisira ang aking alindog. Kahit anong kadyutan ang gagawin nyo, hindi nyo ako mapapatahimik over my dead, gorgeous body. Kahit sa huling patak ng dugo ko, hindi nyo magagamit ang pera ng bayan para suhulan ako o para bumaliktad ako dahil hindi ako ipinanganak na taksil. Ipinanganak ako para itaya ang aking alindog dito sa mga tao na minsan naging pareho ng buhay ko. Di man ako yumaman palangga. Pareho pa rin tayo ng buhay. Medyo naging komportable lang. Pero ang ibig ko sabihin, hindi ko kayo tatraydorin. Di ba? Hindi mangyayari yan. So, again, i-correlate natin yung issue ngayon sa pagtatakbo nitong mga bagong politiko natin. I think we have to give chance. I will support Attorney Vic. Sabi ko nga, kung noon hindi ako natutulog sa pangangampanya kay Bangag o kay Banggagamit at sa iba pang mga senador noong 2019, 2022,
Kung kailangan dilat ang mata ko, pero hindi naman ako magbabagag, 24/7 to support people like Vic, Attorney Glenn Chong, o kung sino pa na mga tatakbo, Attorney Harry Roque, na ginigipit din nila, itataya ko yung aking alindog. Huwag kayong mag-alala. Yung mga politiko na may maganda, o Congressman, ay Kong Marcoleta, na mayroon talagang nakikita mo na paninindigan, wala pong bayad ang pagkampanya ko sa inyo. Ni piso. Si Bangag, hindi ako binayaran ng pukitang inang yan. At di naman ako nanghingi. How much more dito sa mga taong ito na nakikita akong tinataya ang buhay? Ba't tayo magpapabayad? If you want to support good people, good governance, hindi ka dapat for sale. At hindi ka dapat kailanman magpapagamit muli sa mga bangag. Kasi ako, confident ako sa buhay ko. Okay? Na kahit ano pa ang mangyari, I will stand with these people na inabuso, binastos, ginago, pinahamak ng mga bangag na ito. So yan ang titignan natin mga kababayan. Although ayaw ko man pag-usapan ang eleksyon ngayon, but wala tayong choice kundi paghandaan natin na makapagpaupo pa rin tayo sa kabila ng kahit hawak nila yung makinarya. Papasan ba't aayunan din tayo ng Diyos, aayunan din tayo ng pagkakataon. Basta kailangan lang natin labanan itong mga hinayupak na to. We have to inspire people, inspire other palangga na manindigan, na magsalita. Hindi pa po tapos ang ating pakikibaka sa lansangan. We need non-violent speak up day. Although, di ba, tulad ng January, since January, nag-speak up na din tayo. Pero kaya nga yung mga nangyayari ngayon na medyo natigil, meron niyang reason kung bakit. At isa dyan, syempre, na dapat aaralin natin ang ating mga, mga hakbang. Dahil ang mga bangag ay demonyo. Kaya nilang gumurgor ng tao. Kaya nga nilang nakawin ang pondo ng Pilipino, kaya nilang ibenta ang kanilang kaluluwa kay Satanas, dahil sila mismo ay Satanas. 'Di ba? So kailangan natin silang paglaruan. 'Di ba? Kailangan natin sila paglaruan. So we have to motivate people to speak up. And we have to motivate our kababayan, our mga kamag-anak, especially OFW, to choose, people na mamumuno. Forget about yung mga luma, nandyan tumanda na, isa-isay natin yan sila later, sa mga susunod na vlog, yung mga hinayupak na yan, na puro pangako, pero sila lang ang yumayaman. Sila lang ang naka-designers. Sila lang ang mga may malalaking propriedad. Sila lang ang mga anak nila nag-aaral sa mga tanyag na eskwelahan gamit ang pera ng bayan. We need someone na mayroong pag-ibig, tunay na pag-ibig sa bayan. We need someone na nakikita yung problema ninyo. Pero syempre, sabi ko nga, this is just temporary. Kasi once na si Bangag ay magurgor, malay mo, malunok niya lahat ng pulburon, bukas hindi na siya gumising. Kasi anyway, hindi naman niya kayang solvin ang problema ng bayan. Nasolve ba niya ang pulburon? Ang sabi niya, yung droga dapat ay hindi madugo ang laban. Hindi nga talaga madugo kasi ayaw man lang niyang kurutin yung mga kasabwat niyang pulboronic manufacturer, yung mga manufacturer, yung mga nahuli, pinapalaya niya. Kaya hindi talaga magiging madugo ang laban sa pulburon kasi pinapalaya ni Bangag. Hindi niya kayang solben ang problema ng Pilipino para sa kaalwanan ninyo. Kaya niyang solben ang problema ng mga sindikato na katulad niya para hindi mahabol ng batas. Sinusolve na yan. Pinapalaya. Katulad kay Michael Mann na pinatawag sa Congress noong January of 2023, never ever pumunta. Pinakancel pa ni Bangag, ni Tambalusos, ni Subiri ang congressional hearing na yon dahil ayaw ni Bangag, ni Lisa Tanas, ng mga putang inan yan na malaman ninyo na si Michael Ma ay inappoint nila na pasikreto. Isa pa yan. So ngayon, mag-isip-isip kayo. Sabi ko nga, kahit everyday tayong magdakdak dito, mga kababayan, hindi tayo mapapagod hanggat hindi tayo nakakakuha ng totoong good or mabuting leader. Kasi ngayon, bangag eh.
Di ba? Bangag ang nakikita natin ngayon. So you have to continue speaking up dahil bukas makalawa baka nga malunok ni Bangag yung pin na binagay daw sa kanya na may laman na pulburon, di ba? Oh, di ba? Matapos na ang problema ng bayan. So with that, kapag nagkaroon ng transition, mga kababayan, pwede tayong magtayo ng Truth Commission para gurgurin ang lahat ng mga buwaka ng inang yan, whatever means RevGov o kung anuman, military junta o kung anuman ang pwede mangyari sa mga susunod na mga panahon. Kailangan natin panagutin ang mga putang inang yan. Kailangan natin ipasuka kay Lisa Tanas, kay Bangag, sa lahat ng mga inayupak na yan, ang ninakaw nilang pera sa kaban ng bayan. Dapat sila hindi lang mabulok sa bilangguan, dapat magurgor. Kaya sabi ko nga, kung sino man ang susunod na maging leader, dapat mayroon tayong hatol na gurgor para muling-muli hindi na sila gagawa pa ng mga bagay na yan. Matatakot na silang magnakaw kapag lahat pinagurgur mo na sa pamamagitan ng batas na gurgor riog o gurgor riog. Water please, darling. So ngayon mga palangga, ngayon, ano yung mga eksena dito? Okay? So dapat alaman natin, okay, na actually merong, ito Amy meron pong napakalapit kay Amy Marcos na nag-message sa akin. Okay, mag-uusap kami bukas. Ang tawag, napakalapit. Actually, almost kadugo. Almost kadugo. Na isinusuka. Teka, basahin ko nga. Saglit lang. Tignan natin. Nag-message siya sa akin eh. Okay, tignan natin ha. Ay, may maganda-handa ka na ha. Manggagamit ka eh. Punyeta. Diba? Alam na alam mo. Okay. Ito sabi nito. Sabi ni Palangga. Alright. Okay. Sabi niya, meron akong balita sa'yo, sister. Tungkol kay Amy. Okay? Sabi niya, she is as bad as BBM or worse in term of political moves. Sabi niya, usap tayo bukas. Sabi niya dito, sabi niya, I am campaigning to vote Amy out. Sabi niya, at ang kanyang anak na si Governor Manoto, sabi niya, ay mga traidor. Yun ang sinabi niya to. I'll call you tomorrow, sister. Hindi ko na mabasa, baka mabukela ni Amy kung sino. Ito kasi kaya kilala niya to eh. Matalik niya tong kakilala. Ba't ganun pa man? Amy Demo, nadagdagan mga puting asko. Backstabber ka, traidor ka daw. Malapit to sa'yo eh. Sobrang lapit to ng taong ito sa'yo. Teka, may nag-message pa si Palangga. Ito, Palangga ko to eh. Okay. Sabi ng Palangga ko, okay, sabi ni Palangga ko, alam ko na yung fake news na si Marlon yung nasa video, yung fake account. Sabi sa akin, ito pa isa, gawa yan. Okay, gawa yan ng mga bangag. Alam ko naman yun Palangga, na late na siya. But anyway, mga kababayan, we need someone na may matinong pag-iisip. Klaro na pag-iisip at pangarap at layunin para sa ating bayan. Hindi ganitong sabog-sabog ang Pilipinas. Hindi ganito na maraming mga nawawalang mga kabataan. Ang kanilang goal ay paano ubusin ang pera ng bayan. Ang kanilang goal kung sino-sinong mga papanalo sa loto, yung 433 na winners ng loto noong October, noong 2022, hanggang ngayon wala. Nagbidabidahan si Pimentel, nagbidabidahan si Tulfo, asa na mga buwaka ng ina, nasungalgalan na ng kipay ni Lisa, kaya tumahimik na ang mga hitad. Nakita ninyo, we don't need Tulfo, we don't need Pimentel. Okay? Diyan sa politikang yan. Although they still have their, yung term nila, di ba? Andyan pa yung mga hinayupak na yan. Pero nakikita ninyo, kailangan nating utasin, tapusin ang mga sindikato sa Congress at sa Senate. Dapat nga buwagin na yan. Kaya, I hope in God's perfect time,
whatever man ang mangyayari in the next months, few months, days, kailangan mabura yang Congress at Senate na yan. Kasi yung mga inayupak na yan, although I were campaigning for Attorney Vic, I don't know kung nag-file na ba siya ng candidacy niya, I don't know about it. Although we are campaigning kung sino man, like Marcoleta, kung sino man ang tatakbo, we have to fight against these crooks, this bangag. Pero pag dumating yung point na yon at nagkaroon ng transition, mga kababayan, kasi pag nailabas na at ilalabas na ni Inday ang video, at yun ay makakapagbagsak sa lahat ng mga babagsak, then maybe we can have that Congress removed. Sobra na ang mga kahayupan. Wala po silang pakundangan. Widespread corruption. Walang habas, rampat, walang hiya ang mga hinayupak. Halos lahat sila na pinaflaunt ang kanilang mga nakaw sa kaba ng bayan. Yan ang dapat ninyong isa-isip. Diba? Hanggang ngayon, di nyo ba nakikita, 2 years mahigit na si Bangag, ang pinagkakabala nila, ayuda, 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 na hindi naman na ibibigay lahat sa inyo. Dahil baka 10% lang ang ayuda, 90% napunta na sa kanilang mga offshore account. At wala po silang magandang pakikipag-usap sa taong bayan na ito gagawin, ito ganyan, kasi lahat puro kasinungalingan. Yun na lang yung pinaka epic na 5,500 flood control. Ni kalahating flood control wala pala. Hindi pa ba kayo gising? Yung alitagtag na sinoportahan ni Bangag, nasaan na yung driver na yon? Hindi man lang inimbestigahan ng mga putang ina dyan sa Congress, lower and upper. Wala. Hindi man lang inimbestigahan si Lisa Tanas na siya ay nangidnap ng 2 bata mula sa Turkey. Siya ang nag-facilitate. Si Bangag ang nag-isakatuparan gamit ang power ng bayan. Ni isa sa mga buwaka ng Genemes na kongresista, senador, walang nag-imbestiga sa involvement ni Lisa sa pangkikidnap ng mga bata, involvement ni Teddy Boy Locsin, involvement ng DOJ, involvement ng ISAP, ng lahat. Walang pag-imbestiga sa 5,500 flood control na 1.4 billion a day. Pero ang puro kay Inday Sara na 125 million pesos na confidential fund in 2022 na hindi nila kayang patunayan na ito ay binulsa or ginamit sa kung saan, pero pilit na isinasaksak sa mga young guns, sa mga lubang, mga mukhang rapist, sa mga buwaka ng inang padila-dila, ang mga jutang Genemes. Diba? Sinisik, liglig ang kanilang mga pondo nitong mga hinayupak na tambaluslos. Diba? At saldi ko dahil sila ang may hawak ng pondo. Diba? Sabi na rin ni Inday Sara. Pero ano ginagawa nila? Inday. Well, the more na ditira nila si Sara, the more na ilalabas na yan ni Inday Sara in due time yung video na yan. Baka bukas. Hindi natin alam. So nakikita ninyo, so we need you, mga darling, mga palangga. Ulit-ulitin ko, speak up day. Speak up day. Be ready. Okay? Once na dumating ang tamang panahon, sabi ko nga sa inyo, the only power you have is your voice. We need non-violent speak-up day. Dahil ang mga bangag ay violente. Ang mga bangag ay kayang gumurgor, katulad ng ginawa sa KOJC. Pero, lagi niyong isa-isip na hindi lahat ng mga pulis, hindi lahat ng PNP, mas marami sa kanila ang matitino. Alam nila, napag-alaman ko, na alam nila na si Bangag Jr. ay isang bangag at nagdanakaw si Lisa Tanas. Lahat ang mga hayop na to, inuubos ang kaba ng bayan. But they are just waiting for you. Kayong mga magsa-speak up day. Inaantay kayo, OFW, kapag may mga speak up day, you have to support. Financially, water, whatsoever, di ba? Thank you dun sa mga nag-support ng mga nakaraan sa liwasan. Kung may mga grupo man, I think yung grupo nila Maui dyan, sa EDSA, I will support you guys. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Ano man ang schedule, we will support you. JM Morales,
Lahat kayo dyan, lahat na nakikipaglaban, whoever you are, basta meron kayong tunay na paninindigan para sa taong bayan, wakasan natin ang mga bangag na ito. Dahil, actually, naaalarma sila eh. Kaya nga, ang ginagawa nila ngayon, naghahanap sila ng mga tao na pwede nilang bayaran at magsabi ng mabulaklak kay bangag. Hindi na mabubura. Sa authenticated video at authenticated, authenticated dito sa Jamaica, ayan, yung pagiging bangag ni bangag.